Hello guys! Good morning! Happy Sunday! Bukas po tayo ng mga bintana dito sa bahay. Kabababa lang namin ni Milang. Morning ka sa kanila, nak? Good morning. Pardon. Anong oras na ba? 8:30 ng umaga. Kami po yung nauna dito sa baba. Yung dalawa, nandun na naman sa taas. Paumok na naman si Bisaya, guys. Yung parang magtagal-tagal doon sa bed. Sunday din kasi, tsaka wala po kaming masyadong ganap. May ganap ako, silang tatlo, dito lang sa bahay. Kaya magpunta pa ako mamaya sa kaibigan kong Pinay. Kasi nakabili po sila ng bahay, may paparty sila mamaya. Parang may tagay-tagay pa nga doon mamaya, guys. Pero hindi ko sure kung mag-inom ako. Tagal-tagal na din ako hindi nakainom, parang 1 week ago. Tsaka hindi nga din yun masyadong tagay talaga kaya nag-cocktail lang po ako nung kami ni Marcel nag-me time. Yung mga bata natulog doon kada amuginan. Hindi ako masyadong nalasing oy. Kaya na ba yung last na inom talaga na may tama. Parang nag-birth ata ni Mila last month yun, January 6. Pero kay mamaya tingnan natin. We'll see mamaya guys kung makatagay tayo. Parang gusto ko na hindi. Alam mo ba, speaking of tagay, dito sa Netherlands, simula nung punta ko dito, siguro yung pinakamalala kong inom, nung birthday ata yun ni Zoe. Si Zoe no, ata 3 or 4. Tapos yung pangalawa nun, birthday ni Nathan. Second birthday ata yun ni Nathan. Yun yung talagang malala guys. Hindi ko na good talaga ulitin nung time na yun. Parang hindi ko good yun sa inyo na-mention. Tsaka sinabi ko din po kay Inday na wag sasabihin kahit kanino. Pero kaya naalala ko tuloy ngayon. Nalasing ko ako nung birthday natin. Kaya mga bisita ni Inday nag-uwian na. Tapos kami-kami na lang. Kay tequila man yun. Medyo tamaan ka talaga kapag tequila. Pero masarap din po kasi talaga ang tequila. Tapos, nung pauwi na kami, si Inday, nag-offer na ihatid ako. Sabi niya, ihatid ka na namin, Day, kay, nakainom ka nga. Sabi ko, hindi, kayong bahay dati ni Inday, yung distansya po from dito sa bahay namin is parang mga 5 to, sabi natin 7 minutes lang po kapag bisikleta. Pero kaya nung time na nga yun, nakainom ako, tsaka may tama din po talaga kung nung time na yun. So, ang Inday, nag-offer na ihatid daw ako nila ni Daniel. Tapos si Precious nun, tsaka yung asawa niya, mag-convoy lang ba, sa likod din ng sasakyan sana nila Inday. Pero kasi sabi ko, hindi, magbisikleta ako pa uwi. Pero ang ginawa po nila nung time na yun, umuwi ako, sinunda pa rin po ako nila. Nasa likod ko sila. Si Inday no, nagbisikleta lang. May tama din yun siya ng konti. Pero hindi talaga siya yung parang lasing na na matutumba. Si Precious naman doon, tsaka yung asawa niya is, sunod din sa akin. Kaya ako po talaga yung talagang tinamaan nung time na yun. Mga sabihin natin 3 years ago. Balik tanaw lang natin. Tapos, nung nagbisikleta na kami, kinakainuman ako. Alam nyo ba kung anong nangyari? Nag-crash good ako sa bisikleta, guys. Yung bisikleta ko pa naman, yun, electric bike. Kay e-bike man yung gamit ko, di mabilis din yung takbo nun. Kahit isang pedal pa lang nun. Kung naka-turbo ka, talagang mabilis po yung nun. Wala tayong dito. Wait lang. Mantika. So, nung time na yun, kaya nagatumba man ako, hindi lagot siya talaga siyang tumba kay talagang nag-crash po talaga ako. Alam niyo ang nangyari sa mukha ko nung time na yun? Gas-gas dito. Tapos yung sa paahan ko, sugat. Hanggang ngayon, kitang-kita ko pa yung peklat ko na yan. Pag nakikita ko po yung peklat na yan, naaalala ko yung birthday ni Nathan. Tsaka naaalala ko po yung pagiging irresponsible ko nung time na yun. Kay grabe good yung pagsisisi ko na parang bakit ko na yan sa punto na dumating ako sa ganun ba? Parang maglasing ako tapos magbisikleta ako pa uwi. Kalakas na lang ng loob ko nung time na yun ba. Buti na lang talaga din kay nung time na yun si Inday kasama ko tapos sila Day Precious nasa likuran ko lang. Tsaka walang pulis. Buti na lang din kay kung may pulis nahuli tayo guys. Bakit ka bisikleta na nakaino? As in talagang bagsak talaga ako pero kay nabuhat ko pa po yung bisikleta ko. Tapos kay nakauwi naman ako sa bahay. Hindi nag-chat-chat pa kami nila Inday. Sa sobrang kalasingan ko alam nyo. Message ako sa kanila Mga Day, nasan yung cellphone ko? Sa sobrang kalasingan alam nyo, yung cellphone ko po is hawak-hawak ko lang. Yun po yung gamit ko pang chat sa kanila. Ganun po ako kalasing nung time na yun. Feeling ko first time po yun sa buong buhay ko na nalasing ng ganun. Parang as in talagang blackout ka. Pero kayun din po yung turning point na parang hindi ako masyadong maglasing na
parang kailangan ko control yung sarili ko. May times talaga na ganun guys, no, na kailangan mo munang ma-experience yung isang bagay bago mo ma-realize yung ano ba, mga bagay-bagay sa buhay. Matawa lang ako. Tapos kinabukasan din nun. Grabe tong kwento natin sa pa-intro, no? Naalala ko lang din kasi about sa Tagay, eh. Kinabagahan nun, ang Marcel, gising na. Tulog na kasi siya nung dumating ako, pero naririnig niya ako, suka din sa CR. Sabi pa niya, oh, kumusta ka? Sobrang kata kagabi sa iyo. Sabi ko, okay lang, hiyay. Kaya nakita niya good yung, pasa ko dito, yung gas-gas. Sabi niya, anong nangyari sa mukha mo? Ang sinabi ko na lang, alam nyo, ano lang to, nasagi lang to doon sa garahe nung nag-park ako ng bisikleta. Pero hindi niya alam. So, memplang na good yung asawa niya nung gabing yun. Tapos may sugat, pagod sa baba. Tago ako ng tago. I mean, talagang nakamedyas ako the whole time. Kaya para hindi niya po mahalata. Kaya grabe yung experience na yun dito, guys. Pero kasi mula noon, alam nyo, never na ako masyadong naglasing. Kung maglasing man ako, dapat sa bahay lang, yun siguro. Pero yung magbabike pa ako, minsan magtagay-tagay po kami nila Inday sa city. Pero ang ginagawa ko na lang po, pag feel ko na parang medyo tama na to, hindi na ako magtagay. Pag magbuhay na po ako kasi, mga 2, 3, pero minsan 4 din, pwede pa, makapagbike pa ako niyan. Pero yung mga 5, 6, hindi na ako makapag-bisikleta niyan. Mga pang-4 nga na tagay sa wine. Ano yan ba, Ora? Ha? Medyo mahilo-hilo na ako eh. Pero kaya yun, wake up call ko na rin yun nung time na yun sa birthday ni Nanay. Pasaway. Grabe pag irresponsibleng nanay, asawa. Nung time na yun. Yung realization ko kinamagahan. Na naisip ko, what if kung may sasakyan nun na nasa likuran ko. Buti na lang talaga kasi sila precious. Nasa likuran ko din po yun sila. Sila sasakyan. Kaya talagang hinatid po talaga nila ako sa bahay. Na safe ako makadating. Kaya ako din po yung sabi na hindi nyo na ako yatid, ako na lang. Yay, kung wala sila die precious. Basta makahingangawa pag naisip ko yun. Pero at the same time ngayon parang matawa ako na parang kabuang ko ba nung time na yun. Pilit ako sa akin nung sa Inday. Hindi nga, yatid ka namin. Hindi, dahil kaya kong bisikleta na. Alam nyo, ganung ugali minsan na parang feeling mo kaya mo. Hindi naman pala. So pag may mag-offer po sa inyo na ganyan, sakay na lang kayo guys. Tsaka ano din yan ba? Kumbaga, huwag kang magdadrive kapag nakainom. Yan talaga yung lesson learned dyan. Pag nakainom ka, limbawa, pagdating sa mga sasakyan. Pag magbisikleta ka, pwede paguloy. Pero yung mga sa car, sa motorcycle, yun yung wag po kayo magdadrive. Kaya yun yung parang delikado din ba. Buti na lang tong aking Papa Bear, kaya hindi yan nagiinom guys. Hindi yan si Marcel mag-inom ng mga pampalasing. May Baileys nga yan siya dito sa bahay. Kadami-daming flavor, siguro 5. Never niya yan ininom, pero bili siya ng bili. collection niya lang yan, pero hindi ko din po yan iniinom. Siguro mamayang gabi na lang. Nang matikman din natin yung Baileys. Kasi si nanay po nung nandito yun yung iniinom niya din dito sa bahay. Magpampatulog niya, 1 baso yun. Pero nung simula umalis si nanay, mga 4 years ago, wala na gudoy, nagtagay dito ng Baileys. Kalain nyo yun, sa tagay na punta yung natin pa-intro. Magano ako ngayon guys, almusal. Magano lang ako itlog. Gusto ko sana magtinapay, pero kay mamaya kasi may party. Mapapadami yung kain natin. Ano sa tingin nyo? Hindi ko alam mo yun. Tingnan na lang natin sa tawag ng tiyan. Medyo nagugutom din kasi ako ng konti. Pero kay mamaya, na mapapasabak tayo sa kainan. Mag-ikog na lang siguro. Bahala na. Nakabihis na tayo guys. Nakapangmatanda po tayo. Do I look like not old, babe? With this outfit? Ano yun, kuya? Mama, magsisira. Hindi yung pante, ano yun, cycling ni mama. I mean, yung ganito guys, yung nilagay ko po sa paa ko. Kanina kasi nagano ko yung bangkulay. Hiyay, kinasira man pag ganyan ko kasi sobrang nipis. Nandun sila ni Willa at Matthew. Naglalaro po sa taas. So, grabe din yung tawa niya. Kaya sabi ni kuya, nasira na yung panty ko. Hindi ba panty ko? Pag sure. Ay, grabe! Grabe naman ang pormahan ng bata na yan. Kita niyo po yung weather ngayon sa labas. Grabe kaganda guys. Si Mr. San nagpakita po. Pero kay maya-maya mag-alis na ako. Ihatid ako nila Marcel.
Kasi hindi ko po kasama yung mga bata. So silang tatlo dito sa bahay, kaya wala pong bata yung mamaya party doon for lang talaga adults, kaya may mga tagay-tagay. Sabi niya naman, ganyan, bawal ang bata. Hindi talaga normal ang weather ngayon dito guys. On the way na po kami. I mean, hindi pa talaga on the way. Kaya magpunta po pala kami ngayon sa Praxis. Kaya magbili ako ng i-gift ko kay May, yung nag-invite po sa akin na pinay kong kaibigan. Ang iregalo ko na lang is halaman or kung anong plants man mamaya yung makita ko doon na magandahan ko na magustuhan niya rin po. Kaya magdaan muna kami doon. Nag-alis kami nga sa bahay 11:30 tapos yung welcome party niya is parang 12:30. Sabi ni Marcel, agahan na lang daw. Hindi kasi ako kapon nakabili sa city. Ang gawin ko sana is yung rituals na lang. Pero kaya nakalimutan ko, godoy. Nandun ako kapon sa city, kaya nag-work na tayo, pero kaya wala. Iba na talaga pag 30-han guys, kaya makakalimutin. Lalong-lalo na ako, oy. Kabilis ko pong makalimot. Halimbawa, kalalagay ko lang ng cellphone kung saan. Kalimutan ko na kagad. Kumusta kayo dyan? Mga bata? Hindi sila mag-imik kaya hindi magsama. Si Matthew kaninang sabi pa, Mama, baka pwede mo itanong kay Tante May, baka pwede kami magsama. Sabi ko na, gustuin ko magsama kayo, hindi pwede ka, wala ding bata doon, oy. So sila lang maglaro doon ni Mila. Siguro si Fem ka nandun, pero o baka nandun nga din yung sa lolo tsaka lola. Kaya wala ko talagang bata mamaya, okay lang din, kaya para makalugar din tayo. Kailangan din mag-me time minsan. Kaya busy sa buhay. Dito na sa Praxis guys. Dito po tayo magbili ng halaman. Tsaka yung yung towel para sa kitchen. Kaya sabi ko, Marcel, paubos na. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kailangan din namin dito. Para sa kitchen. Maganda talaga to siya sa kusina. Kaya hindi na kailangang laban-labhan. So after isang araw, ang ginagawa ko, pinatapon ko po yan. Tapos kuha ulit ng bago. Halaman naman ngayon natin hanapin. Sana nga magustuhan ni May yung pipiliin kong halaman para sa kanya. At ito na nga po, oh. May ganito tayo sa garden. We also have this one in the house. Sabi ako si Marcel kung anong nito. Kaya kaganda po guys. Yeah, this is also nice. Tingnan nyo guys. Magkano kaya to? Kung pasok sa budget natin. How much? It's 18 euros and 99. Pwede na good. Uy, kaganda guys. So this is only, I mean, not for outside but only inside. Ja, er zijn kamerplanten. Kijk, buiten is het de flits voor Oké. kamerplanten. Dit zijn allemaal kamerplanten. Yeah. Looks nice. This one then? Zoiets als dit is allemaal mooi. Yeah. I don't know what the budget is. But I think this is okay. It's 19 euros, almost 20 euros. That's fine. Pero dito din, magaganda, oh. Yan, guys. Ito na lang bilhin ko para kay May. Pero hanapan natin na ito siguro, guys. Charan! Siya, 19 euros. Pwede na. Tapos, may din ako kanina binalot sa bahay. Additional na paano ko sa kanya pag gifts din. Kaya, hindi tayo ma-zero din ngayon, no? Kahit magkain tayo mamaya doon mag-inom-inom. Para din tayo nabayan. Joke lang. Yeah, that one. Nog een pot bij? No. Oh, what do you think? Magtingin din si Marcel ng dumilin tayo dito. Ng lagayan daw. Yeah, I think that's better with the poche. What do you think this one? I think that's too small. €3. Ito guys. Yeah, I think this one. And this one then. Oh, this is okay. I think so. Yeah, Check the size. you can get that one. Bumili na rin kami ng ng lagayan. Buti na lang sinabi din ni Marcel. Bumili ko lang sana halaman. Pero pag bigay ko mamaya, baka maglaglagan din yung niya, yung parang yung buhangin. Is it okay? Looks like that? Yeah? Oh, let me do that. Tignan yung naging itsura. We should get this. Upo na maayos, Mila, kay maano ka dyan. Yeah? Okay. Hindi ko na ito malagay sa lagayin kay mga bata, sumakay na po. Pero kay kaganda guys, I love it. Gusto ko din kasi ng red na kulay kapag flowers. Red, white, yellow, yun yung maganda. Magpunta na tayo doon guys. Nabalot na rin po namin kanina yung i-gift ko nga pong halaman. Buti na lang may plastic sila doon, tapos may
ano pa yung baga, gawa ka pa ng para mas mapaganda ba, maging gift talaga siya. Yes. Si Marcy kanina pinabalot ko, kaya hindi ako magaling sa mga ganun kapag medyo malalaki na. Sa store po, nagbabalot po kami ng mga regalo, pero kayong mga ganyan, sabi ko sa kanya kanina, ikaw na magbalot. At least may part din po siya mamaya sa pag-gift natin. My house is warm. Nakaganda ng weather, no? Sayang, may puntahan si mama. Ganda ko sana magano din kami gala, pero kay few weeks ago pa to na ni May sa akin na send tong invitation. Tsaka every time na nag-invite tong babaeng to ba, hindi po ako agad-agad nakakapunta. So kadaming beses na yan siyang nag-invite pag may mga event po sila sa Ducom, nagkakataon na hindi ako pwede. It's either may trabaho or may ganap kami nila Marcel. Pero kay today, sabi ko sa kanya, igogora ko to. Kay me time na din para sa sarili ko. Kaya minsan po pag Sunday, hindi to siya magpayag ako gawa ng appointment kasama yung mga kaibigan ko kasi nga yun namin family day. Kaya hindi din po ako nakakalaro ng badminton kapag Sunday, halimbawa may mga competition kay hindi to siya oo. Pero today pumayag siya kaya sabi ko din sa kanya, ilang beses na akong nai-invite na hindi ako nakakasama. Medyo gutom nga ako eh. Yung almusal kasi natin kanina itog lang talaga kaya hinanda ko po talaga yung sarili ko para sa bakbakan sa kainan. Pero hindi din siguro ako magtagal masyado. Siguro mga 3 pasundo na ako kay Marcelo, mga 4. Kaya di man din tayo maglasing. Hindi ko nga sure kung mag-inom ko mamaya dun eh. 2,000 years later. Bahay na everyone! Kararating ko lang po. Nakapag-bihis na din tayo. Grabe ka-enjoy kanina dun sa party ng ating Pinay na friend, no? Naganugod kami dun parang Pinoy henyo. Laro-laro. Hindi nga kami nakapag-karaoke eh. Maganda yung ganun minsan ba? Yung kahit walang mga walang mga kantahan. Laro-laro lang. Ma-enjoy nyo ko din talaga. Tsaka kadami kanina mga Pinay din doon. Kaya ngayon, makontinue po natin yung vlog. Hindi din po kanina doon nagtagay. I mean, nag-inuman ng konti. Ano lang parang, ininom ko pa kanina. Wala ngayong alcohol po. Bakit? Ano gusto? Ano gusto? Namiss mo si mama? Kumash. Bakit? Ano gusto? Namiss mo si mama? Yeah. Kumash. Namiss na naman ako ng batang to eh. Kumash. Bakit nga? Sabihin sa akin. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Okay. Kaya pala pinapapunta ko niya din Mila, guys. Kaya si Day Precious kanina po, nandun din kanina. Hi, Day! Thank you sa pag-gift mo kay Mila. Nang birthday kasi ito ni Mila. Last January, hindi po siya nakapagbigay ng gift. Kaya ang nangyari din kasi, bumili po siya ng gift para kay Mila. Tapos pinakita niya sa akin. Sabi niya, Day, ito yung gift ko kay Mila. Alam niyo, sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Day, iregalo mo na lang yan sa iba kaya hindi yan suotin ng anak ko. Kaya alam niyo naman po itong dalaga kong to. Ay, tingnan niyo. Hindi po talaga ito magsuot mga pang girl. No. So, ang ginawa ng Day Precious, sabi niya, sige, next time ko na lang ibigay yung regalo daw niya. So, ngayon po, kaya nagkita mo kami kanina, kaya nandun din siya. Sabi niya, Day, bigay ko na yung regalo ko para kay Mila. Tingnan niyo yung bili niya sa kanya, oh. Tjan, tjadada! Kita mo, Day, kung gaano ka-happy ang ating Milang? Ano sabihin mo kay Day Precious? Kaya Zoe? Ano sabihin mo? Nahiya siya. Sabihin mo, thank you, Belle. Sabihin mo, kaya nanonood si Tante Precious. Thank you. Hot siya. Tapos may ano dito guys, may short. Gusto daw niyang itry. Try mo na doon. Happy yarn? Happy yarn? Kaganda ko nung unang binili ni Day Precious na damit para sa kanya. Pero alam ko kasi na hindi talaga niya yun susuotin kung binigay. Masayang din ako Sinabihan ko na nga lang din nun si Day Precious na wag na regalo Day kay okay lang din naman kahit wala importante makapunta sila. Pero kaya nagregalo man siya. Sonic Mila o Sonic? Mila? Sonic daw. Ano yun, parang character na cartoons. Pinapanood din po nila minsan Matthew. Kanina nung umalis po ako, inopen ko po para pagkatapos ko sa party. Natanggal natin ito, unaugasan na. Bukas trabaho na naman guys. Pero okay lang, at least may nagawa po tayo today. Na-invite tayo sa party. Kalaki ng bahay ng kaibigan kong Pinay. Kadaming kwarto. Kalaking bahay. Ay! Wow! Pakita mo kita the Precious. Wait lang, pakita lang sa kanila. Grabe naman ang bata na yan. Kasakto ng size na. Happy ka? En nu zei wel, we hebben het helemaal gekocht, dat was helemaal niet. Happy ikaw?
Patingin, patingin. Ikot, ikot, ikot. O, paano magkarate? Paano suntok? Paano suntok? Pagkita. Ay, hindi na marunong magsuntok ang batang to. Okay na yan. Sige na. Bihis na doon. Suot mo na yan. Ay, kagaling. Ay, kagaling. Itong isa pala, alam nyo, gusto ko to si Matthew nagupitan today. Kaso ayaw. Wala tayong magawa kaya ayaw mo magpagupit, no? Tsaka parang gusto ko din pabayan ng konti yung buhok ni kuya eh. Alam niyo, parang medyo mahaba na tsaka kubawasan. Kapag medyo yung sa may dito niya, ay medyo maikli po nung nagupitan ko last time. So naisip ko, okay lang din kahit hindi siya magpagupit. Sila binan nung kami Germany, sabi mo, si Matthew, pagupitan ko na sa sa pagupitan din. Sabi ko, hindi kaya ako magupit niyan. Dati po kasi nagpapagupit po talaga dyan kay Matthew, si Papa. Halimbawa, pag kailangan na magupit ng buhok. Kaso, hindi ko magusto-gustuhan yung mga gupit dito. Kay simple lang, parang feeling ko, kaya ko din namang gupitin yun. Ang ending nga lang, pag ako nagupit, kay tangga-tangga. Mas better po yun sa kanila. Pero, parang same lang din. Siguro mga 1 point lang sila ahead sa gupit ko. Hoy! Hindi ka pa nabihis! Pasaway. Sabi ko sa inyo, baka mga 1 linggo niya yan suotin. Alam mo itong bata to, parang itong si Marcel. Pag magsuotong ng damit, parang pang 1 linggo na. Hindi din naman kasi madumi. Tsaka wala din po masyadong amoy ha. Mabango po ang aking papabewa ko mag-ala. Yan lang din po talaga yung niya, kumbaga, bilang isang tao. Hindi ko na kailangan baguhin siya kung anong gusto niya. Oy. Dati alam niyo, nung nag-asawa pa lang kami niya ni Marcel, struggle ako dyan. Siguro kasi adjustment. Okay, sige. Kaya yung gusto ko dati sa kanya, ako yung magbihis. Bukas pa lang yung zipper natin. I mean, ako yung magpili ng damit niya or bilang ko siya ng mga damit. Alam niyo kung ano gusto niya? Siya lang. Kaya very independent nga. Pinalaki ng nanay niya na very independent. Kahit nga dito sa bahay. Alam mo, mag-dinner kami. Kung gusto ko man siyang pagsilbihan o sakwitan ng pagkain, hindi yan magpasakwit, guys. Pag alam mo, may kanin sa mesa, mag-dinner na kami. Sabihan ko, ako na maglagay dyan. Hindi ako na. Alam mo mga arong bagay. Pero minsan makainis din, Yung parang gusto mo siyang pagsilbihan pero ayaw. Pero nasa punto na po ako ng buhay ko na parang tinanggap ko na ganyan talaga yung niya, personalidad niya. Na very independent nga. So parang sa mga ganyang bagay, very normal lang sa akin. Mag-dinner kami. Lagay ako ng pagkain. Kanya-kanya na kami niyan. Lagay. Di ba yung iba po kasi sa atin, parang ilagay pa or sakwitan pa, tapos preparean pa ng mga damit, mga brief, alam mo, magmaligaw. Yung asawa ko, wala good. Sariling sika. Grabe yung papalaki sa kanya nila binan. Very talaga. Matured, very independent. Hindi to siya mag-asa sa ibang tao kahit may asawa na. Ako pang mag-asa sa kanya. Kaya minsan parang mainis din ako na parang nagiging independent ako sa mga desisyon sa buhay ba. Alam mo, may gusto kong gawin. Nagsabi pa ako sa kanya yan. Alam niyo, sabihin niyan sa akin minsan na may sabihin ako. Kung anong gusto mo sa sarili mo, kung ano sa tingin mo, mas gusto mong gawin, okay lang. Kaya ako po kasi wala akong masyadong tiwala sa sarili ko ba. Yan din ang problema Natatakot pa akong magkamali sa mga bagay o halimbawa mag-desisyon ako sa isang bagay. Kaya din, very wrong din. So, kailangan ko magtiwala sa mga sariling desisyon, no? Hindi ko kailangan dumepende sa ibang tao. Lesson learned, guys. Lakasan ang loob. Kumusta kayo kanina dito sa bahay ko yan? Ako na. Nee, papi. Papa gaat Ja, ik heb veel lekkerdere broodjes. Mag-dinner na po sila ngayon dito. Ako hindi na ako mag-dinner kay grabe ko kabusog. Grabe! Oh, grabe. Kumusta kayo kanina dito sa bahay? Where? Not good. We're not good. You're not good. Why? Let you guys. Nag-away kayo ni Mila? No. Okay. Hindi? Did they fight? Nee. Oh. Gusto mo yogurt? Gusto mo yogurt nila? Mag-yogurt lang po sila ngayong gabi. Hindi ako magluto. Hindi sila kasi nagluto. Opo. Mag-broad ka muna o yogurt? Yogurt. Yogurt muna tapos sunod, okay? Happily. Nag-snack din ako kasi sila kanina ng madaming fruit. Sabi ni sabi ko, okay na yung light lang sa gabi. Po. Kadami kong nakain kanina, guys. Alam niyo ba kung nakailang bago ako kanina doon? Sa sarap ng mga pagkain. Para nakatatlong balik ako sa mga ulam. Tapos guys, ako nagkakanin. Tapos 2 beses nag-dessert. Ano yan? Now, chef. Tapos pagkatapos nun,
Nag-ano kami, nag-inom, pero hindi po siya mataas yung alcohol. Parang mga 4% lang. Parang wala ang tama eh. Tsaka isang beses lang ako nag-inom. Kaya hindi ko na nga ulitin yung talagang pag mag-inom na lasing na lasing. Makatakot guys, kaya grabe yung suka mo, tapos pagka umaga yung hangover mo, kalaswa. Kapangit sa pakiramdam. Ano na lang kayo mga taong lasinggero, no? Ano yung tatay ko no, kabataan niya? Grabe si tatay mag-inom, minsan hindi mag-uwi sa bahay. Mga ilang decades niya rin yung ginawa. Pero ngayon kahit hindi na po si tatay nag-inom after nung nagkasakit siya, nagkaroon siya ng cirrhosis. Parang 3 years ago nung na-diagnose siya. So, sabi ng doktor, bawal na siya mag-inom, mag-sigarilyo. Alam mo yung ginawa ng tatay ko? Simula sa araw na yun, na nagsuko siya ng dugo, tapos yun nga, madalas na hospital. Never na good si tatay nag-inom, guys. Kaya ibig sabihin lang nun, gusto niya rin mabuhay ba, gusto niya magstay sa mundong ito ng matagal. Kaya bilib din po ako sa ginawa ng tatay ko ba. Kasi di ba alam niyo, pag mga ganyan po mga alcoholic, hindi po din yan basta-basta mahihinto ka agad. Pero yung ginawa ng tatay ko, good as in isahan lang guys. Sa simula nung araw na yun na nag-usap sila ng doktor, kaya pag mag-inom daw siya, agad siya, dead bone. Natakot man, hindi na siya nag-inom. Kaya sabi ko, ayan yung deserve mabigyan ng mga gamot na kailangan, mga maintenance. Kaya may mga maintenance na po yan siya. Monthly yan ni Lito binibila ng mga gamot niya. Tapos si nanay din, may mga maintenance na din yan. Tsaka pag mga matatanda na rin kasi, no? Pero kayo nga si tatay, makabilib ba? Kaya 2 years ago po, umuwi din ako noon sa Pilipinas. Kaya akala ko nga noon, mag-iba na yung takbo ng mga buhay ba? Pero kay sa awa po ng Diyos, miracle din po talaga yung nangyari kay... Ang inano kasi namin doon, tinake ng magkakapatid. Ang sabi ng doktor, nung chinek po si tatay, ang daw niya, yung kumbaga, baga ba yun? Or, parang yung liver niya, yung nagfa-function na lang daw is parang 20%, yung 80% is sunog na. So, syempre, pag sinabi yan sa inyo ng doktor, tapos nakikita namin dati, o nakikita ng mga kapatid ko nila Lito si tatay na talagang as in, iba yung niya, aura, iba yung niya, basta yung parang matamlay, hindi kumakain. So, syempre, nung time na yon, sabi nila, kung kaya nyo umuwi na kayo. Hindi umuwi ako nung time na yon. Pero kasi sa awa po ng Diyos hanggang ngayon, thriving ang ating tatay. Lumalaban. Masamang damo ang sabi ko. Biro lang po yan ha. Yan lang po talaga yung mga joke ko. Sa mga kilala po ako sa... sila nanay, kilala ko paano ako mag-joke. Sinasabi ko lagi, matindi test natin, masamang damo talaga. Pero kayong very grateful po, tsaka thankful na yun nga, miracle na sa sinabi ng doctor few years ago. Hanggang ngayon si tatay lumalaban. Ang kagandahan lang din kay tatay, kay bukod po sa nag-stop din mag-inom, magsigarilyo. Kay mahilig din po talaga siya sa gulay. Yung tatay ko hindi yan mahilig sa karne guys. Hindi yan siya basta-basta magkain. Ang gusto niyan lagi, gulay, isda, pero yung mga meat, hindi yan siya mahilig. Kaya siguro nakatulong din. Kaya di ba ang man po, ang liver is nahi-heal man. Talk babe, if your liver if your liver is damaged, it can also still be like if it's maximum 50% damage, it can recover itself. But if 80%, If it's below 30%, it can't recover, and then but you for need a tatay, they transplantation. said before, the doctor said before that it was like 80% is already damaged. But yeah, he's thriving, so that's really good. Kaya makabilib lang din sa tatay ko, guys. Kung nanonood ka man, tatay, I'm proud of you. Laban lang ha, kay uwi tayo ba sa June? Babanding pa tayo. Sayang na, kaya hindi ko masama yung mga bata. Sinabihan ko nga si Martin na mag-uwi na kami soon, pero siguro mag-uwi kaming pamilya, medyo matagal-tagal pa kay Kalaw. Mahal din ang pamasahe guys, kung 4 kami. Tapos yung mga bata, full na yung nila bayad sa airplane. So, ako lang muna for this time or sa June. Tapos after nun, baka sunod na balik ko sa Pilipinas, 4 na kami. Ba kuya? Grabe ang kwento natin today, hindi normal. Para may din tayo sa inyo, share. Kaya mga vlog natin bahay lang. Pero kayon, at least may nalaman na naman po kayo today sa buhay natin. Ja, voor je neus. Rechts. Sa March 14 or 15, ko na naman po to, ikikira band.
Kaya after 1 month nga, pwede ulit i-reapply yun. So, itatry natin. Malay nyo, mas mag-straight pa siya ng ano, todo. So guys, end na po namin yung vlog. Mag-akit na itong mga bata to sa taas. Subscribe! Bye-bye! Thank you for watching, everyone! Ingat po! Bye-bye! Perfecto! Rescue Baby Mood! Bye-bye guys! Thank you for watching. Tomorrow again pag hindi absent. Bye!